tips para hindi madaling malubat ang mga gadget mo na ginagamit, lalo na ang cellphone. So gawin mo to para maiwasan ang madaling pagkalubat ng ating mga gadget, lalo na yung mga ginagamit natin na cellphone. So samahan mo ako sa video ito, i-share ko sa inyo ang aking na-research kung paano maiwasan na madaling malubat ang ating mga cellphone. Okay, narito ang ilang mga paraan upang hindi madaling malubat ang ating mga gadget. So ito ay aking research. So sana ay inyong sundan, no? So una, huwag hayaang bumaba ang baterya sa 0%. So hindi lang makabigay yon ng madaling pagkalubat, yan ay dahilan din na madaling masira ang iyong mga gadget, lalo na yung cellphone. So ayon dito, kailangan panatilihin ang baterya sa pagitan lamang ng 20% at saka 80%. So dyan lang. So pinakamababa 20%, pinakamataas is 80%, no? So iwas ka sa daling pagkalubat, no? So kung gawin mo ang tips number 1. So number 2, iwasan ang sobrang pag-charge. Ibig sabihin, kahit puno na yung gadget mo, yung cellphone mo, kahit 100% na yan, ay hinahayaan mo pa ring nakasaksak sa saksakan, no? So ayun nga dito, huwag hayaang mag-charge ang gadget mo sa loob ng mahabang panahon. So kung mabot na ito ng 100%, so kailangan tanggalin mo to, then gamitin mo hanggang 20% bago ka mag-charge ulit. Okay, so yan ang number 2, iwasan ang sobrang pag-charge. Number 3, gamitin ang tamang charger. So lahat ng gadget may specific na charger yan, no? So siguro kahit masabi nating may mga cellphone na magkapareho ang ang kanilang uri ng charger, pero yan ay isa din sa dahilan bakit madaling malubat ang ating mga cellphone. So yung charger na kasama ng cellphone mo nung binili mo, o yung gadget mo na binili mo, o yung compatible na charger sa gadget mo or sa cellphone mo, so yan lang ang gagamitin, no? So kung masira na or hindi na magamit, talagang mag-order ka na. Mayroon kasi yung mga type, halimbawa ang kadalasan sa mga Android phone is type C. So maghanap ka ng mga type C na charger na talagang babagay sa cellphone mo. So yan ang tips number 3, gamitin ang tamang charger. Number 4, i-off ang mga unnecessary features. So kapag hindi na ginagamit, halimbawa yung Bluetooth, yung Wi-Fi, GPS, so kung hindi na ito ginagamit, talagang i-off ito. Kasi isa din ito sa madaling makalubat ng ating mga gadget or CP, dahil malakas ang konsumo nito sa battery, no? So i-off sila kapag hindi na ginagamit. Then number 5, bawasan ang screen brightness. So yun, talagang sobrang liwanag yung cellphone natin, yun ay minsan din makakuha ng maraming baterya, no? So para makatipid sa baterya, so pwede siguro yung low brightness, or yun lang, talagang hindi naman siya masyadong madilim, hindi rin masyadong maliwanag. So yun lang makikita yung tinitingnan mo, no? Di number 6, i-update ang software. So halimbawa yung mga cellphone natin ay minsan may magbigayan ng mga notification na i-update na yung software mo. So pwedeng i-update para makakuha ka ng mga bagong features at mga improvement sa baterya dahil sa pag-update mo ng ganong software, lalo sa cellphone mo, no? Di number 7, iwasan ang mga resource intensive apps. Halimbawa yung mga games at sa mga video editing apps. Kung mayroon kang mga games or mga video editing apps, so kung hindi yan ginagamit, kailangan i-off, no? Para hindi yan makagamit ng baterya. Mayroon ding mga type of cellphone na pang gaming or pang video editing, so pwede mong gamitin yan. Okay, sa laptop, mayroong mga laptop na pang gaming at mayroon ding pang video editing. Okay, di number 8, gamitin ang power saving mode. So bawat cellphone, kahit siguro laptop, mayroon ding mga power saving mode. So gamitin mo ito para makatipid ka sa baterya. Ito pa,
mga karagdagang tips na ibinigay. Magdala ng portable charger. Halimbawa kung pumunta ka sa labas o pumunta ka sa ibang lugar, wala kang masaksakan na outlet, so kapag mayroon kang portable charger or mayroon kang magagamit, no? So makaiwas ka na madaling malubat ang iyong cellphone. So yan, kalawa, i-check ang baterya. So laging i-check ang baterya sa gadget mo kung ito ba may problema. Halimbawa yung baterya ay lumulubo na, so ibig sabihin talagang sira na, no? Or hindi na talaga makapasok yung current sa baterya. Siguro kung hindi lang sa baterya, baka sa gadget mo, no? So ganyan. Di number 3, palitan ng baterya. So kung yung baterya ay luma na o may problema na, of course palitan mo ang baterya. Okay? So yun dito, sa magitan ng pagsunod sa mga paraan at tip na ito, maaari mong mapalawak ang buhay ng baterya ng gadget mo at hindi madaling malubat. Okay? So sana ay may natutunan kayo sa video ito. Pwede niyong sundin ang aking mga tips na ibinigay. Ito ay base sa aking na-research para magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa paggamit ng mga gadget tulad ng laptop at sa ating mga cellphone.